Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light Hall. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ating tuklasin at suriin ang pangkalahatang ideya ng aklat ng Ezra. Hindi partikular na tinukoy sa aklat ni Ezra kung sino ang manunulat. Itinuturing sa tradisyon na si Ezra ang sumulat ng aklat ni Ezra. Sinulat ito sa pagitan ng 460 at 440 bago dumating si Kristo. Si Ezra ay isang iskribang may malawak na kaalaman sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh. Ang aklat ng Ezra ay bahagi ng lumang tipan sa Biblia at tinatalakay ang pagbabalik ng mga Israelita mula sa pagkakatapon nila sa Babylonia at ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Nahahati ito sa dalawang pangunahing bahagi. Unang bahagi, ito ang unang pagbabalik sa Jerusalem sa pamumuno ni Zerubbabel na mababasa natin sa Kabanata 1 hanggang 6. Ipinapakita rito kung paano kumilos si Yahweh kay Haring Ciro ng Persia na pabalikin ang mga Hudyo sa kanilang lupain at muling itayo ang templo. Pinangunahan ni Zerubbabel ang unang pangkat ng mga bumalik sa kabila ng mga pagsubok at oposisyon mula sa mga kaaway. Naitayo ang templo at ipinagdiwang ang Pasko. Pangalawang bahagi, ang pagdating ni Ezra na mababasa natin sa Kabanata 7 hanggang 10. Ang pagitan sa una at pangalawang bahagi ay mga 58 taon. Sa ikalawang bahagi, ang ipinakikilala ay si Ezra, isang pare at tagapagturo ng batas na nanguna sa ikalawang pangkat ng mga bumalik pagkalipas ng 58 taon mula kay Zerubbabel. Sa pagtuklas ng aklat ng Diyos at pagbubuklat ng aklat ng Diyos, nagsagawa siya ng mga reforma. Kabilang narito ang pagtutuwid ng mga maling gawain ng mga tao. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, sila ay nahikayat sumunod sa kautusan ni Moises. Isa sa mga pangunahing suliraning hinarap ni Ezra ay ang pag-aasawa ng mga Israelita sa mga banyagang babae. Ang layunin ng kasal ay pagkaisa ang dalawang buhay. Subalit, paano magiging isa ang dalawa kung sila ay magkaiba sa pananampalataya? Ang aklat ng Ezra ay salaysay ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa isang Kristiyano na nagkasala at nagrebelde sa Diyos. May isang dakilang pag-asa para sa kapatawaran ng Diyos na kailanman ay hindi tatalikod sa atin kung tayo'y magsisisi ng buong kapakumbabaan. Ang pagbabalik ng mga Israelita sa Jerusalem at ang muling pagtatayo ng templo ay inuulit sa buhay ng isang Kristiyano na nagbabalik mula sa pagkaalipin sa kasalanan at paglaban sa Diyos at natatagpuan ng Diyos na naghihintay upang siya'y patawarin. Kahit gaano pa katagal ang paglayo natin sa Kanya, nakahanda siyang magpatawad at tanggapin tayong muli sa Kanyang pamilya. Nakahanda siyang tulungan tayo na itayo muli ang ating mga buhay at pagpag-alabing muli ang ating mga puso kung saan nananahan ng banal na espiritu. Gaya ng pagtatayong muli ng templo sa Jerusalem, pinamamahalaan ng Diyos ang gawain ng pagsasaayos at muling paghahandog ng ating mga buhay sa paglilingkod sa Kanya. Sa lahat ng mga karinig at mga kapanood ng programang ito, namumuhay tayo ngayon sa saganang biyaya ng Diyos. Kaya magbalik na tayo agad sa Kanya.
Kung tayo man ay nagkasala at iniisip nating hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos, nagkakamali ka. Dahil siya'y matyagang naghihintay sa ating pagbabalik. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at lumapit tayo sa Kanya at tayo'y Kanyang papatawarin. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. At sa lahat ng di pa nakikilala ang Diyos, ito na ang tamang panahon. Tanggapin mo bilang Diyos sa tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Huwag na nating patagalin ang paglapit natin sa Kanya dahil hindi natin alam kung kailan siya muling babalik. Nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Tayo lang din ang magdadala sa atin sa impyerno kung hindi tayo makikinig at susunod ngayon. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.